My 10 sources of income. Ang pinakauna mga kapeso, ang aking active income o ang sweldo ko galing sa trabaho. Ito na yata ang pinakamalaki kong source ngayon ng income. Pangalawa sa pinagkukuhaan ko, ang stock trading or stock exchange. Marami na rin tayong mga nagawang content para dyan. Gumawa tayo ng content para sa mga high-paying companies dito sa Pilipinas. Gumawa rin tayo ng pag-aaral tungkol sa mga blue chip companies. What if nag-invest ka sa kanila ng 100,000 10 years ago? Magkano na kaya ang value ngayon ng pera mo? Meron din tayong mga ginawa na stocks na pwede nating maging source as good money machine. Meron din tayong ginawa na what if monthly, religiously nag-i-invest ka sa mga stocks na to, which is mga blue chip stocks. Gumawa rin tayo ng mga stock investment for beginners. Pangatlo sa pinagkukuhaan ko mga kapeso ay yung REIT investment. Gumawa tayo ng tutorial kung paano tayo makakapag-invest sa mga real estate investment trust. Ang dami na ngayon na available sa PSE. Nandyan ang Double Dragon, ang Ayala Land, ang Robinson's Land, at syempre nandyan din ang Mega World. At marami pa ngayong available na listed REIT sa PSE natin. Isa sa pinagkukuhaan ko rin ang mutual funds. Pwede tayo mag-invest for as low as 50 pesos sa GCash. Gumawa rin tayo ng tutorial para sa mga mutual funds, para sa mga gustong magsimula. At ang maganda mga kapeso, meron na mga brokerage companies ngayon online na nag-o-offer ng shops para sa iba't ibang investment company. So hindi ka na magpapalipat-lipat o gagawa ng login o gagawa ng investment sa iba't ibang companies kasi all-in-one na sila sa iisang brokerage company. Mag-i-invest ka na lang mga kapeso. At ito pa ang isa sa pinagkukuhaan ko talaga, yung mga digital banks, nag-o-offer kasi sila ng malalaking interest rate. Yung iba nga may promo pa na up to 25% sa loob ng isang taon. May 8.88%. At yung iba, daily, nagpo-post sila ng interest income mo. Hindi ko alam mga kapeso kung mag-a-agree kayo dito. Pero alam nyo ba yung mga credit card minsan, maganda rin siyang source of funds. Meron namang mga credit card na wala ka talagang babayaran o wala kang babayaran kahit interest. Meron naman na pwede mo siyang gamitin na pang-investment o pambayad sa mga MP2 mo. Meron din naman ng mga perks and promos. Meron din na gagastos ka sa essential, magkakaroon ka pa ng 8.88% na cashback. Yung iba naman, pag gumastos ka sa essentials mo, bibigyan ka naman ng gift certificate na magagamit mo din sa panggastos sa mga essentials mo. At ito na siguro ang pet investment ko, MP2 savings. Napakarami mo kasing pwedeng gawin sa MP2. Pwedeng dito ka magawa ng dream business mo, o kaya may dream car ka ba? Dream vacation house. Pwede mo rin kasi itong laro-laruin para sa retirement fund mo o sa savings mo. Pwede kang makaipon ng 1 million by 1,000 peso monthly savings. O kaya naman parang time deposit, 1 million, 50k, pwede mong laro-laruin. O kaya naman kung gusto mo, every year may natatanggap ka o may nagmamature ka, pwede mo sumukan ang laddering strategy. Pwede mong gamitin na educational fund. O kaya naman, kung nag-start ka na for your retirement plan, pwede rin yan sa MP2 savings. At gumawa tayo ng iba't ibang content para dyan. Isa pa sa hindi masyadong sikat pero maganda rin pagkakitaan, yung mga co-ownership. Bumili ako ng ownership sa isang resort, meron din silang zoo. So, ang nakukuha ko sa kanila na rebate, kada taon ay 10%. And then, after 5 years, pwede na nila ibalik sa akin ang aking investment. So, for every year na nag-i-invest ako sa kanila, may 10% akong nakukuha. Bukod pa dyan, yung mga perks na mga free entrance sa mga attractions nila. So, ang dami kong nakukuhang perks din sa kanila at mga discount kung gusto ko check-in sa kanilang mga hotels and resorts. Maganda rin ang co-ownership. Ang isa pa sa mga pinagkukuhaan ko ay ito, katulad ng ginagawa ko ngayon.
content creation. Yung iba, talagang dito na, malaki ang kinikita nila dito. Pero sa akin, since gumagawa lang naman ako ng video paminsan-minsan at ang strategy ko medyo mahiyain, hindi nagpapakita ng muka, kaya siguro medyo konti lang ang kinikita ko dito. Pero at least kahit minsan hindi ako gumagawa ng content, kumikita at kumikita pa rin kasi may nanonood at nanonood pa rin ng videos ko. Ang isa pa din sa magandang pinagkakitaan ko ngayon ay yung coin investment. Ito yung mga Bitcoin. Kung nag-i-invest kayo dito, sobrang risky nga lang talaga niya. Pero maganda rin siyang pagkakitaan. Ang bilis ng pera, minsan nga lang, ang bilis din ng pagkatalo. Hindi ko alam kung may mga kakilala kayo sa mga probinsya, pero ako taga Batangas, may mga kakilala ako doon, mga pinsan. Minsan inaalo ko sila na kung gusto nila mag-invest kami o mag-aalaga kami ng baboy o kung ano mang hayop na pwede nating alagaan. Pagkatapos, hati kami sa tinutubo. In 3.5 months, pwede mo na kasing ibenta halimbawa ang baboy. In 3.5 months, pwede ka na magbenta ka peso. At ang maganda dito, kapag nabenta nyo na siya, ang laki agad ng sharing mo. Halimbawa ako, in 3.5 months, kumikita or nagkakashare ako ng 20 hanggang 25% dun sa puhunan ko. Eh sa isang taon, nakakatatlong cycle kami. Kaya minsan kumikita ako ng 60% hanggang 75% sa total kong puhunan. So yan yung 10 sources of income ko mga kapeso. Paano ikaw? Ano ang mga sources mo? Baka pwede mong i-share below. Baka meron pa akong gustong matutunan galing sa'yo kung saan nanggagaling ang mga sources of income mo. Para naman matuto ako, matuto din yung ibang nanonood sa atin.